Hello Capricorn! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Capricorn. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Capricorn? Freedom. Na ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo gusto mo nang kumawala sa isang sitwasyon or relasyon. Kasi gusto mo ulit maramdaman yung saya ng buhay at saka kapayapaan. Ganon din itong deepening na ang ibig sabihin ay hinihiwalay mo na yung sarili mo sa sitwasyon kasi suko ka na. Mas pinipili mo yung ibang option at saka meron ng boundaries. Itong allowing, ang ibig sabihin ay tinatanggap mo na kung ano man yung mga bagay na hindi para sa iyo. At meron tong magandang chances sa buhay mo. Pwedeng bagong career, love life, o kaya yung makapag-isip ka ng negosyo, mga bagong kaibigan. At saka sa card na ito na allowing, mas fruitful ang buhay mo. Maraming blessings at saka patungkol sa emosyon. Ang reading natin ngayon, alamin natin kung anong kailangan mo, ang kailangan niya, ano yung kondisyon ng relationship niyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Swords, 4 of Wands, at 10 of Cups. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo ang kailangan mo ay karapatan. Lalo na sa relasyon or sa pamilya. Ang ilan naman, pinapangarap mo na makatapos yung mga anak mo sa pag-aaral. Ito yung kailangan mo at saka nagpapaligaya sa'yo at nagbibigay pag-asa. At saka 3 cards ito ang nagsasabi na makakamit mo yung kapayapaan at saka contentment sa career mo man ito, sa business o kaya sa love life. Sa career, kung nagkakaroon ng problema, mas makakabuti na huwag kang magbigay ng opinion. Pakinggan mo yung mga tao sa paligid mo. Sa mga naghahanap ng trabaho, 2 cards na ito ang nagsasabi na makukuha mo yung trabaho na hinahangad mo. Matatapos na yung paghihirap mo. Matagal-tagal ka na rin kasing hindi nakapagtrabaho. Retired ka man, natanggal ka, ikaw mismo yung umalis sa trabaho mo, ibig sabihin wala kang trabaho. Pero alam nyo guys, maganda yung meron kang ginagawa. Mabilis kasi makapagpaulyanin yung walang ginagawa. Kaya hanggat kaya pa, healthy pa, gawin na yung mga pwede para sa iyo. Sa mga single or nasa relationship, kahit na meron mang humadlang sa koneksyon or sa relationship, magiging buo pa rin ang desisyon nyo ng person na maging kayo. Ang ilan na nasa relationship, mas lalong nagiging committed at loving ang relasyon nyo ng person mo. Sa mga single naman, yung potential person na nagkakagusto sa'yo, merong nagkakagusto sa kanya. Pero 2 cards na ang nagsasabi na ikaw ang pinipili niya. Ito naman yung kailangan ng person mo. 6 of Pentacles, 5 of Swords, at the Hermit. Itong person mo, mabait siya. Hindi siya marunong mamahiya, matulungin.
Pero itong kabutihan na ginagawa niya sa kapwa niya, pwedeng samantalahin. Na para sumama yung image niya sa karamihan. At ang advice ng cards, hindi man niya ito nakikita or nararamdaman dahil sa sitwasyon, kailangan niya muna ng space. Natignan maigi kung ano yung sitwasyon na kinakaharap niya. Yun yung kailangan niya na gawin. Sa financial, ang ilan sa inyo makakatanggap ka ng tulong kasi mapagbigay ka kaya ibinabalik din sa iyo yung mga kabutihang nagawa mo. At para sa ilan, para hindi ka na mamroblema sa financial, tingnan mo din yung mga ginagastos mo na baka hindi naman pala kailangan. Yung mga paghihirap na nangyayari sa buhay mo ngayon, sa karir man ito, sa negosyo mo, o kaya sa love life, magkakaroon ng clarity. At ito yung magbibigay sa iyo ng abundance sa financial o kaya sa love. Dito sa card ng person mo, pinapakita na masaya ang family nyo. Pero, merong hindi inaasahan o hindi mapipigilan na sitwasyon. Ito ay yung betrayal. Ang ilan sa inyo hindi naman agad nagkahiwalay, pero mas minabuti na magkaroon ng space. At saka, ang advice ng cards ay kahit na mahirap maunawaan yung sitwasyon, pakinggan mo yung person mo. Sa mga single, nakatatlong cards ka na merong potential person na ikaw talaga yung gusto. Kaya lang, nakatatlong cards ka din na merong person na tatraydoring ka. May posibilidad na kilala mo itong person na gustong trumaydor sa iyo. Ang hangad lang talaga ng potential person dun sa person mo ay financial lang. Aakitin niya para sa kanya mapunta yung atensyon. At saka sa mga nasa relationship, marami nang ahas dito sa card ng person mo eh. At saka sa mga naunang cards, sa'yo lang ang wala. Pero mag-ingat ka sa person na traidor. Ito naman yung kondisyon ng relasyon nyo. King of Pentacles, the Moon, at 8 of Cups. Unahin muna natin ang health. Ang ilan sa inyo nakakapag-exercise ka or walking. Balanse din yung pagdadiet mo. Umiwas sa mga negatibong kaisipan. Ito kasi yung nagpapalala or magbibigay ng sakit sa iyo. At saka kung binibigyan ka na ng sign ng katawan mo na kailangan ng pahinga ay magpahinga. Respetuhin mo yung kalusugan mo. Huwag mong saktan yung sarili mo kung gusto mo mag-revenge in a healthy way para makita kung ano yung dapat pang hinayangan. Kaya pala sa mga mystical card, gusto mo nang kumawala sa sitwasyon kasi nararamdaman mo na parang hindi na katulad ng dati yung person na nakilala mo. At saka masyado ng toxic itong nangyayaring sitwasyon sa connection nyo or sa relasyon. Single ka man or nasa relationship. Ang ilan sa inyo ay tuluyan na talagang nakipaghiwalay sa person. At ito yung pinagsisisihan ng person mo, yung mga pagkukulang niya. Ang ilan sa inyo LDR ang relasyon or sa online kayo nagkakilala nung person. Single ka man or nasa relationship. At saka single ka man or nasa relationship, yung taong ka-connection mo or karelasyon ay tinitingnan niya yung mga memories nyo together, yung chat nyo, yung picture mo. Lahat ng mga bagay na makakapagpaalala sa kanya sa iyo. Yung nangyari sa connection nyo or relationship, ito yung nagpa-shock sa kanya.
At ito rin yung kinagulat mo kasi maraming magandang nangyayari sa buhay mo na progress. At saka pagbabago na pabor sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship or single, pinagbigyan mo din naman yung person eh. Hindi ka basta nagdesisyon or humusga. Affirm, whatever you are going through, remember God is in control. Si God talaga ang may control ng lahat, hindi tao or hocus-pocus. Three is an alignment of the mind, body, and soul. At saka sa mga cards na ito, ipinapakita yung growth, healing, at saka nire-release mo na kung ano yung nangyari sa nakaraan. At saka nakadalawang cards ka na rin na nagsiset ka na ng boundaries sa kung ano yung dapat mong pagbigyan at hindi. Sa mga single, kung malungkot ka or broken-hearted, huwag ka muna maghanap ng karelasyon. Hayaan mo muna na mag-heal ka. Ito naman yung para sa clarity na card ng mga Capricorn. The Chariot, bukod sa ang ilan sa inyo hindi mo na kinakausap yung person, talagang pinutol mo na kung ano man yung connection mo sa kanya, kahit na nakapagpasakit sa iyo ito. Pero maraming blessings, success, prosperity na darating sa buhay mo. Yung kasawian na nangyari ang mas magpapatatag sa iyo sa anumang sitwasyon na darating pa. Page of Pentacles, hindi mo na ipapakita yung pagiging inosente mo sa sitwasyon. At saka talagang tinuldukan mo na kung ano yung nakaraan. At saka alam mo na din kung sino yung taong hindi totoo sa iyo. Maraming pagbabago at saka magiging busy ka. Pero itong 8 of Wands ang nagsasabi na meron pa rin mga darating na positibo sa buhay mo, sa career mo, sa financial, sa business or love life. May mga proposal, engagement at saka celebration kang pupuntahan. Magkakaroon ka ng partnership or relationship.